Nagsimula nga pala yung ating umaga sa isang mainit na kape at napakagandang view. Ganito nga pala yung view dito tuwing umaga at hapon. Wala kang gaano makikitang puno kundi mga Carabao grass lamang. Maya maya nga ay konti ay pagkatapos natin magkape ay magsisimula na tayo sa ating trabaho. Sumama nga pala muna ako dito kay Loloy. Papunta nga pala kami doon sa kuprasan nila kasi babalatan namin yung nyog or bubunutan kasi nga ikahapon din namin natapos. Paggawa ng napapagod na din kami. Ito nga itatawid na naman kami ng ilog na napakalinaw. Bale nakapaka-peaceful talaga ng place na to. Masarap maligo dito. Malinis din ang tubig. Tingnan nyo naman kahit lusungan natin ay hindi pa rin nagbabago ang kulay ng tubig. Napakaganda talaga nito lalo na kapag problemado ka o di kaya naggusto mo ng peaceful na place. Dito ka na lang punta o medyo malayo nga lang. Tiyagaan lang din. Pagkatawid namin sa ilog ay paahon na rin kami. Dahan-dahan nga lang pala dito kasi umulan, madulas ang daan at marami ding kahoy at saging na nakaharang doon sa ating dadaanan. Maganda na rin pag pumunta ka dito o sumama ka, magdala ka na ng bota mo kasi dito ay marami ito may liit na linta o hindi ko alam kung anong tawag sa inyo sa ibang lugar. Maya ngay nakarating na kami doon sa aming destinasyon. Ay ito nga pala yung aming landahan o di ko alam kung anong tawag doon sa inyo. Basta dito sa amin landahan, huwag ka nang kumontra. Dito naman ay agad ko nang tinapos yung ating babalatan na nyog. Ako nang tumira kasi yung kasama ko siya yung pinaghakot ko na nyog. Tayo naman dito yung tumira. Meron na nga pa tayong baon na gloves para hindi mahapdi yung ating palad. Kahapon kasi ay napakahapdi. Dala ng 10 taon din hindi tayo nakapagbalat ng nyog. Sarap din kasi balikan yung dati mong karanasan, no? Almost 10 years tapos bigla mong naalala na ganito ka hinubog ng panahon dati kung ano yung laki mo sa hirap. Dito tayo tumibay, dito rin tayo nagkaroon ng mataas na pangarap kahit di tayo nakapagtapos na pag-aaral. Importante kumikita tayo ng pera at nakakain tayo 3 beses sa isang araw. Minsan nga nakukontento lang din tayo kung anong biyaya na may kapal kasi hindi naman lahat na pinalat ay yayaman talaga. At pagkatapos na rin namin balatan ay biniyak na namin ito. Ito nga pala ay binilang na namin to 200 pieces ito. Hindi ko lang alam kung magiging ilan pa yung aming binalatan doon. At pagkatapos biyakin ay diretso hagis doon sa taas. Ito nga pala yung ating gagamitin na lunan. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa ibang lugar. Pagkatapos nga namin magbiyak sa unang binilang dito nagbilang uli kami kung magkano para malaman namin kung ilang piraso nyog at magkano ang bayad sa 1 kilo. Mamaya pa nga ay ito na, tinira na niya, kinamada na niya kasi mamaya-maya ipapausokan na natin to para maluto at maalis din natin, mapaghiwalay natin sa bao. Ganito na nga pala yung itsura niya kapag nakamada na, maganda na tingnan, hindi na magulo. At dito naman ay amin na naluunan or hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar, basta sa amin naluunan. Iniwanan na rin namin ito si Loloy kasi na lang mag-isa dito kasi ay kumuha muna kami ng mga bunga. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo pero dito sa amin sa Leyte ay tawag dito nga sa Samar naman ay mama ang tawag dito sa Samar. Ito nga pala kapag inunguyan nila ay pumupula yung bibig at napakatibay daw din ito sa ngipin. Sabi ko nga sa kasama ko ay kung tutubo lang sana yung ngipin ko ay kakain tayo nito or di kaya titira. At nakakita na nga pala ako nitong parang kamote. Hindi ko lang alam pero sabi ko nakakain to. Binidyohan ko na lang kasi sa hinaya ko malaki pero maproseso daw. Comment daw below nyo na lang kung ano bang tawag nito sa inyo. Kung gusto mo pala ng ganitong video mag-like at follow ka lang. Thank you.